Rest in peace po. Biruin mo naman ang tadhana no? Nauna ka pa kay Tatay Digong. Naalala ko pa. Naalala pa namin yung mga sinasabi mo kay Tatay Digong. Yung mga akusasyon nyo kay Tatay Digong. 'Di ba? Kung papaano nyo i-disrespect si Tatay Digong. Pero rest in peace pa rin. Sana po ay masaya na po tayo kung saan ka man ngayon. Sa langit ba o sa impyerno? Iginit ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may legal at historical na batayan umano kung bakit maaaring gawin ng Russia sa mga ICC judge at prosecutor ang ginawa ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa pilitan umanong kinuha upang litisin kahit wala sa teritoryo ng hukuman. Ayon kay Roque, malinaw na hindi kailanman naging miyembro ng ICC ang Russia kaya questionable umano ang paglalabas ng arrest warrant laban kay President Vladimir Putin. Ipinaliwanag niya na dahil sa pag-issue ng warrant laban kay Putin, itinuturing ito ng Russia bilang banta sa kalayaan ng isang pangulo na wala umanong legal na jurisdiksyon ang ICC. Iniuugnay ni Roque ang usapin sa sinapit umano ni dating Pangulong Duterte na ayon sa kaniya ay kinuha at dinala sa dahig ng hindi dumaan sa lokal na hukuman. Dagdag pa niya, binaliwala mismo ng ICC ang issue ng paraan ng pagkuha at ipinagpatuloy ang paglilitis. Dahil dito, sinabi ni Roque na hindi lang ang Estados Unidos, Israel o ang ICC ang may kakayahang gumawa ng ganitong hakbang, kundi maaari rin itong gawin ng Russia laban sa mga ICC officials. Binigyang diin niya na may mga ICC judge na humahawak sa kaso ni PRRD na kabilang sa mga nasistensyahan ng korte sa Russia. Iginit ni Roque na dapat patas ang aplikasyon ng batas at hindi maaaring magkaiba ang pamantayan depende sa kung sino ang apektado. Hindi umano pwede na kapag kay PRRD ay tila okay lang ang kidnapping, ngunit kapag judge at prosecutor na ng ICC ay hindi na pwede. Sa huli, nanawagan si Roque sa ICC na kumilos na kung nais umano nitong magkaroon ng moral standing laban sa posibleng hakbang ng Russia. At nakikiramay tayo sa pamilya ni Congressman Akop. Nakakalungkot lang. Nagpapasko sila, yun, nawalan ng mahal sa buhay. Ano kaya biglang nag-collapse? Was it heart attack? Stroke? Ang alam ko, number one killer ngayon itong heart-related problem, either heart attack or stroke. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating buhay. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito po si yumaong Congressman Romeo Acop. Nagsasalita siya yung parang conclusion ng Quadcom hearings nila. At inakusahan niya ang ating minamahal na Tatay Digong na utak sa lahat ng sindikato sa Pilipinas. Ito, pakinggan natin siya. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napaksakit po nito dahil tayo pong lahat ay naputol. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napaksakit po nito dahil tayo pong lahat ay naputol. Isa pa. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napaksakit po nito dahil tayo pong lahat ay naputol. You see? How many hearings yung Quadcom? Ginastusan natin yun, ha? Pera ng taong bayan yun. Daan tagal, ilang buwan yun. Tapos, anong conclusion nila?
It would seem. Kita nyo yung kanyang termino? Ano ba yun? Is it a strong conclusion? It would seem. Para nga bang ang utak sa lahat ng sindikato ay ang former president. Grabe. Tanong. Meron bang kaso na naisampa laban kay Tatay Digong dito sa Pilipinas as a result of their conclusion, of their findings? Mas mabuti sana kung dito na lang kinasuhan ang ating minamahal na Tatay Digong. Hindi naman siya perpekto. Sige, panagutin sa batas. Panagutin sa batas. Gumagana ang hustisya sa ating bansa. So kung may kabuluhan pa yung Quadcom, na kung saan vice chairman itong yumaong congressman ako, dapat sana kinasuhan nyo dito sa Pilipinas ang aming minamahal na Tatay Digong. Wala eh. Dinala nyo pa sa Dinala nyo pa sa isang banyagang korte na ang pagkaintindi namin, pag-surrender na ng soberanya, wala nang kalayaan ang Pilipinas sa ginawa ng administrasyong ito. Sabi niya, napakasakit dahil nabudol tayong lahat. I don't know kung sinong nambudol. Ang alam ko, unang nambudol yung nagpangako ng bayan, babangon muli. Naniwala naman ako. Naniwala 31.6 million. Anong nangyari? Bumangon ba tayo? O bumagsak? Ano na ngayon ang ating ekonomiya? Babagsak. Peso. Magkano na ba ang peso? To dollar. Exchange rate. Babagsak. Ano na ngayon ang ating Philippine Stock Exchange? Bagsak. Ano na ngayon ating turismo? Bagsak. Ang daming bagsak. Ano pa? Foreign direct investment. Bagsak. Anong imahe ng ating bansa? Nakaka-proud ba Pilipinas sa mata ng global community o nakakahiya? Sinong nambudol? Sabi niya, napakasakit. Well, yan ang tingin nila. Kailang, alam ko, millions of Filipinos ang nasaktan. Hindi lang pamilya Duterte ang sinaktan ng Quadcom hearing na yan, kundi millions of Filipinos na nagmamahal sa ating Tatay Digong. Napakasakit ang ginawa nila. So, no wonder, ngayon, kultura naman nating Pilipino na pag may namatay, nagikiramay, nalulungkot. Kailang, real talk lang ito. Tignan nyo ang mga post ng mainstream media, kahit anong post dyan na nag-a-announce sa pagpanaw ni late Congressman ako. Mas marami ang mga laugh emoji. Ako, tingin ko ito as PMAer, he was good. As a constabulary officer, as a general, he was good. Even as a congressman, he was good. Bilib na bilib ako sa kanya lalo na nung kasagsagan ng congressional hearing sa mga tiwaling pulis. Ang galing talaga niya. Ang daming humanga. Bigla lang nasira ang paghanga ng nakakarami nung sinimulan nila yung Quadcom. Sayang. Kaya ngayon, yun na. Kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating anihin. Hindi mo naman masisi ang taong bayan na mag-react, laugh emoji. Diba? Yung mga ganyan, condolence, magbasa ka sa mga comments. Ang karamahing comments na nababasa ko, ay ito na, nagkatotoo na ang wish ni Miss Cara David. Karamihan yun. So, masakit.
yung pagbintangan mo ang isang tao na minahal ng milyones na ulo ng mga sindikato. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong article published sa Manila Times kung saan lumalabas na napakahina ang kaso o napakahina ang mga ebidensya na sinabmitar laban kay Pangulong Duterte sa ICC. So, nasupalpal ang gobyernong ito dahil dali-dali nilang isinorender ang ating Tatay Digong. Yung pala, wala rin eh. Sinasabi nilang 30,000 allegedly ang mga biktima. Ito, sa 30,000 na biktima, ICC receives 300 applications for victim participation in Duterte case by Franco Jose Barona, December 21. 300 lang ang mga testigo nila. Nako. Then, out of the 300, fewer than 5% ang may related sa kaso. The International Criminal Court Registry reported it had received only 303, to be exact, applications for victim participation in the case against former President Rodrigo Duterte, describing the figure as limited, napakaliit, compared to the potential pool of victims. In a report submitted to Pre-Trial Chamber 1, dated December 19, 2025, the registry said the low number of applications was largely due to the absence of publicly available information on the specific charges. The prosecution's document containing the charges was filed confidentially on July 4, 2025, and no public version had been released as of the report's submission. Considering that the DCC was only filed confidentially, the victims' participation and reparation section has been unable to provide any information regarding the crimes Mr. Duterte is charged with, the registry stated. It added that the victim support groups had informed the court that they would begin assisting potential applicants only after the DCC was issued publicly and its scope clarified. Ito na. Pakinggan nyo ha. 30,000 allegedly ang biktima. 303 lang ang nag-volunteer na mag-participate. Ito. Reklamo kami. Ito ha. The registry further noted that fewer than 5% of the 303 applications appeared to relate directly to the 78 incidents of murder and attempted murder identified in the confidential charging document. Most applications describe killings or attempted killings allegedly committed during Duterte's anti-drug campaign during his term as mayor of Davao City from 2011 to 2016 and as president from 2016 to 19, but did not fall within the incidents specified in the charges. Ito po, ganito po yon. Pag may kaso, importante yung nakalagay sa charge sheet o yung information kung tawagin. Kung ano ang nakasulat doon, doon lang magre-revolve sa ang kaso, ang trial. Any evidence or any kwan na hindi nakalagay doon sa charge sheet o information, wala. So, mayroong 78 allegedly murder or attempted murder. Yun ang laman ng kaso. Itong 303 na nag-submit ng application, less than 5% ang nagsasabi na doon lang. So all the rest, wala, hindi nakapasok doon sa charge sheet o sa information sa kaso. So 5% of 300, paano yan ma-compute? Kakaunti. Kung 10%, 30. So kung 5%, 15.
So, lumalabas, 15 lang o 15 lang ang testigo nila. Paano ngayon yan? Crimes against humanity. Tapos 15 lang ang testigo. Wow! Anyway, to me, this is a good development. Magkakaroon ito ng, pag matuloy na ang trial, mas malaki ang chances na mananalo ang ating Tatay Digong. Kasi, kung minsan kasi, preponderance of evidence, testigo. Kung kakunti ang ano mo, wala. Kasi, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Kailangan patunayan nila. Crimes against humanity. Papaano? 15 lang. So, malaki pa ang pag-asa natin, mga ka-DDS. Ituloy lang natin ang pagdarasal. Sabi ni Atty. Roque, may dalawa pa tayong hihintaying desisyon na kung favorable ang desisyon dito, makakalabas si Tatay Digong. Una, yung fitness of Tatay Digong to undergo trial. Short memory na daw si Tatay Digong. So kung short memory, wala na. He cannot stand trial. So I hope yung evaluation ng tatlong expert magpabor kay Tatay Digong na sasabihin nila na wala na. Mahina na ang kanyang memory. Hindi siya. Pag sinabi ng mga experts na Duterte is not fit to undergo trial, panalo na. Lalabas si Tatay Digong. Ano pa? Jurisdiction issue. Hindi pa ito na desisyonan. Pag sabing walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte, wala na, labas na. Okay, granting na hindi tayo manalo sa dalawa, tuloy ang trial, ito, pag-asa natin dahil kakaunti yung kanilang mga testigo. So, nasaan na yung sinasabing 30,000? So, to me, isang sampal sa muka sa administrasyon, Marcos Jr. at si dating Secretary DOJ Secretary Boying Rimulya. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post na ito ni Miss Cathy Binag. Medyo nakakabigla ito. Kaya lang, I'm not sure kung totoo. Reaction, opinion lang itong sasabihin ko ha. Sabi niya, circulating now. Confirm. May he rest and peace. May pumanaw. Sino? At around 10:12 p.m. on December 20, 2025, kagabi, the doorbell of Congressman Romeo Acop's room rang, pressed by his duty nurse. Pat Pastrana immediately entered the room with his youngest child, Dr. Carla Marie Acop, and found Congressman Acop lying on the floor with his duty nurse. He promptly called his colleagues at home to prepare the vehicle keys and open the gate to rush Congressman Acop to the nearest hospital. At around 10:20 p.m., sakto pang mga oras, they arrived at Assumption Hospital and rushed Congressman Acop to the emergency room for immediate medical attention. Despite the doctor's effort, Congressman Acop was pronounced dead at 10:56 p.m. by Dr. Hans Licris Clemente. Wala akong ibang source kung gaano katotoo kasi mahirap yung ma-fake news tayo kaya nag-iingat lang. So, I'm still looking for various sources kung totoo ba. Kaya lang itong post ni Cathy Binag, kompleto yung detalye, may pangalan, may mga oras, may ano, but alamin natin kung totoo. Kung totoo, nakikiramay tayo sa pamilya ni Congressman Acop. Nakakalungkot lang. Nagpapasko sila, iyon, nawalan ng mahal sa buhay. Ano kaya biglang nag-collapse? Was it heart attack? Stroke? Ang alam ko, number 1 killer ngayon itong heart-related problem, either heart attack or stroke. Kaya hindi natin alam kung anong mangyari sa ating buhay. So, maalala ko, Quadcom. Grabing panggisa-gisa nila kay PRRD, yung mga members ng Quadcom. Isa si, but,
bago nagkawatak-watak ang unit team, okay pa naman itong si Congressman ako. Bilib na bilib ako sa mga inquiries ng Kongreso, lalo na yung mga pulis na nasasangkot sa anomalya. Ang galing niyang magtanong. Mabubuking talaga. Wala silang lusot sa mga abusadong pulis. Kaya lang, medyo naiba na ang timplada nung si PRRD na ang kanilang ginisa sa Quadcom. Kaya, wala. Napailing na lang ako. Kasi, saludo pa rin ako kay PRRD. Walang makakatalong politiko kay PRRD. Kahit pagsamasamahin mo pa ang nagawa ng mga members ng Quadcom na yan. So, ano ngayon? Diba, sabi ni PRRD, there will always be a day of reckoning. Sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsabak. Kung totoo ito, di nauna pa sila. Ang ating Tatay Digong na sabihin nating may sakit, nandun nakakulong, at least buhay pa rin. Itong mga nanggikipit sa kanya, di nauna na sila. Binasa ko ang mga comments, grabe mga comments. Sikat na sikat si Cara David. Natutupad na daw ang wish ni Miss Cara David. Actually, hindi lang si Miss Cara David ang nag-wish ng ganun. Merong isang obispo. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Basta bishop ng Roman Catholic. Sa kanyang homily sa misa, sabi niya, matanda na ako. Malapit na akong kunin ng Panginoon. Sana maunang kunin ng Panginoon ang mga kurakot. So, similar sila ni Miss Cara David na ang mga kurakot ang unahin nyo, Panginoon. But anyway, ang pagpanaw sa mundong ito, hindi naman nadadala sa kurakot ka o hindi. May mga matitino na maaga ring namamatay. Hindi porke kurakot ka, ikaw ang unang mamamatay. Di ba may kasabihan? Ang masamang damo, mahirap mamatay. Kasabihan lang yun. Kaya lang, death is very uncertain. Walang makakalam kailan tayo kunin ng Panginoon. Ang importante, handa tayo. Kasi, hiram lang ang buhay na ito. Anytime, kunin ng may-ari. Ang may-ari ang Panginoon. So, pag mamamatay tayo, death. Turo sa amin ng bishop. D-E-A-T-H, military bishop, nagturo sa amin ito, meaning ng death. D, departing. E, eternally. A, abandoning all. T, to. H is heaven or hell. Departing eternally, abandoning all, to heaven or hell. So, dalawa lang ang destinasyon ng tao. Either paakyat ka sa langit or pababa ka sa impyerno. Ang tanong, wala pa akong nakitang tao na gustong maimpyerno. Lahat gustong may langit. Ang tanong, paano tayo makapunta sa langit? Ay, John 3:16 lang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yan po ang mensahe ng Christmas. As we celebrate Christmas this year, mahal tayo ng Diyos, bumaba siya sa lupa, naging tao, para mamatay. Nilansang sa krus, buried, but after 3 days, He rose again for the forgiveness of our sins. So, para mailangit po tayo, dalawa lang, tatlong steps lang ang kailangan. ABC, ABC. A, accept that you are a sinner. B, believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoon Jesus para sa kapatawaran ng inyong kasalanan. C, commit or surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ. Anytime, hindi natin alam ang kamatayon, kagaya itong nangyari kay Congressman ako, kung totoo, no? Then we can be assured of going back to heaven. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami
sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.